niya ang gagawin ng dalawa. Isa lang ang babae na yun sa mga kabit ng kanyang pinsan. Kung si Sandro ay hindi nagtatagal sa iisang babae, ang pinsan naman niya ay pabalik-balik sa mga nagiging kalaguyo nito. Ano gusto mong inom? Hindi po kasi ako masyadong umiinom, sir. Grabe ka, huwag ka na mag-sir sa akin. Sige na, pili ka na. Ako na magbabayad. Bago ka lang dito. Ngayon lang kasi kita nakita. Ilan taong ka na? Opo, kakasimula ko lang po kanina. 12 years old po ako. Bata pa nga. Bakit di ka may trabaho? Mukhang hindi ka naman sanay. Wala naman kasi ako mapapasukan dito eh. Elementary lang kasi nung natapos ko. Hindi rin ako marunong sa mga computer na yan. Kaya hindi talaga ako makakahanap ng mga trabaho. Nung nag-alok sa akin ng trabaho ang kakilala ko, sinunod ko na. Malaki rin naman kasi ang sahod dito. Kailangan ko rin ng pera para pagsusto sa pamilya ko na nasa probinsya. May asawa na? May boyfriend? Wala po. Kaka-break lang namin ng boyfriend ko. Mga 1 taon na siguro. Kasi nahuli ko siyang nanloloko. Ikaw, totoo ba na wala kang girlfriend? Oo naman. Bakit ko naman ikakaila kung may girlfriend ako, di ba? 5 years na ako single. Masyado kasi akong busy sa career ko eh. Ang gusto ko kasi, yung babaeng nakikilala ko, siya na yung pakakasalan ko. Kaso, bago ko siya pakasalan, gusto ko na mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Gusto mo naman ng babae pero nasa barka ngayon. Tapos may katibol na GRO. Eh, hindi ko naman alam na kukuha ng babae si Kael. Tapos, tingnan mo, iniwan ako. Pero alam mo na may kabit si Kael. Naman na talaga siya. Kahit naman anong sabihin ko sa kanya, hindi naman yung makikinig sa akin. Ilang beses ko na siyang kinausap, kaso ayaw naman niyang tumigil sa pampababae. Kaya ako, kapag nagkaroon na ako ng girlfriend, hindi ko gagawin yung ginagawa ni Kael. Alam mo, bakit ko lulukuhin ng babaeng pinaghirapan ko mapasagot, di ba? Kapag mahal ko ang isang babae, talagang mahal ko. May ganyang klaseng lalaki pala. Ang alam ko kasi sa mga lalaki na nagpupunta sa bar, mga nagluloko. Single sila kapag nasa loob ng bar, pero may mga asawa pala kapag nasa labas. Gusto mo ba ng Senomar ko? Saka makatira para daling ko sa'yo bukas. Mukha pala akong manluloko sa paningin mo eh. Bad shot agad. Kasi imposible na single ka. Ang gwapo mo kaya, tapos ang ganda pa ng career mo. Parang mga babae pang magkakantara pa sa'yo eh. Ganun pala ang tingin mo sa akin. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko suportado yung mga manluloko na ganyan. Ako kasi sa ngayon, ang iniisip ko na lang yung babae na pakakasalan ko. Kasi okay na ako sa career ko eh. May sarili na akong bahay, tapos ipon din ako. Ibig sabihin, ang gagawin ko na lang ngayon, humanap ng seryosong babae na makakasama ko habang buhay. Ikaw naman ang sinabi mo na maraming nagkakandara pa sa akin. Pero hindi ko sila gusto. Hindi ko nakikita ang future kasama sila. Daming babaeng pumapalibot sa akin pero walang nakakuha ng atensyon ko. Pero ngayon, nakuha ko na. Ang daming mabubulaklak na salita na sinabi si Sandro sa dalagang kausap niya. Base sa nakikita ng reaksyon ni Suzy, madali itong mapapasunod ng mga salita. Dahil naging punteriya siya ni Sandro, palagi na silang nagkikita at lumalabas, lalo kapag hating gabi. Dahil sinasabi ni Sandro na ganoong oras lang siya pwede dahil sa kanyang trabaho. Para mas makuha palalo ang loob ng dalaga, ipinasok ni Sandro sa matinong trabaho si Suzy. Sa isang tindahan ng pinsan niyang kumakampi rin sa kanyang panloloko. Alam niya na kapag naroon si Suzy, madali lang mapagtatakpan na may kasintahan talaga siya. Isang gabi, bago sila magkita ni Suzy, pinuntahan muna ni Sandro ang kanyang pinsan. Yung cellphone